Nasubukan nyo na bang gumawa ng espesyal na peanut roll na pang negosyo? Ito lang naman po ang tinatawag na Toronas de Mani na may sesame seeds. At dahil malaki po ang kikitain po ng ating peanut roll, so pwede po tayong magdagdag ng sesame seeds. So ito na po ang espesyal na Toronas de Mani na may sesame seeds. Ito lang naman po ang klaseng negosyo na wala po talagang talo dahil sa malaki po ang kikitain po natin dito at siguradong magugustuhan po talaga ito ng mga suki ninyo. So for today's video, gagawa po tayo ng espesyal na peanut roll na may sesame seeds. So ang una natin gagawin guys ay magpapaapoy po tayo sa ating improvised lutuan. So dito po natin lulutuin yung ating peanut roll. So ang una natin gagawin guys ay isasangag po natin yung ating mani. So 1 kilong mani ang isasangag po natin guys na walang mantika. So lulutuin lang po natin ito sa loob ng 15 to 20 minutes. So dapat isangag po talaga yung ating mani guys para madali po natin makrack or madurog mamaya. Halukayin nyo lang po ng halukayin ng ating mani para maluto po talaga yung lahat ng mani guys, at iwasan po natin na masunog po ang ating mani. At eto, naluto na po yung ating mani at ilagay na po natin sa ibang lalagyan. So papalamigin lang po natin ito, at habang pinapalamig po natin yung ating mani, so dito muna tayo sa ating lumpia wrapper. So himayin po natin isa-isa yung ating lumpia wrapper dahil ito ay nagkadikit-dikit. At pagkatapos pong may hiwalay isa-isa ang ating lumpia wrapper guys, ay hahatiin po natin po ito sa dalawa. Kasi maalat na po kung isang buo po talagang lumpia wrapper ang gagamitin po natin. So hatiin lang po natin ito. So gumagamit nga pala ako dito guys ng small size na lumpia wrapper. So hindi pa ako gumagamit ng medium kasi medyo malaki na po talaga yung medium. So tamang-tama lang po talaga yung small size. Tapos hahatiin lang po natin siya. Sa isang pack na lumpia wrapper guys ay nabili ko siya sa halagang 20 pesos. So nagkakalaman po siya ng 50 pieces. So hinati po natin sa dalawa. So magiging 100 pieces na po siya. So siyam na lumpia wrapper ang hinanda ko guys, na kasya lang po ito sa gagawin kong peanut roll. At eto na, tapos na at naka-ready na ang ating lumpia wrapper. So dito na naman po tayo sa ating mani. So nilagay ko lang po siya sa plastic guys na paunti-unti at dinikdik ko po siya na hindi po masyadong pinong-pino. So mas maganda guys na paunti-unti lang ang pagdikdik para po madali po natin madurog yung ating mani. So sa 1 kilong mani guys ay maglalagay din po tayo ng 2 kilong brown sugar. So may nag-react sa video ko last month guys na marami daw asukal na nilagay ko at masyado daw matamis yung ginawa kong peanut roll. At huwag nyo pong kalimutan guys na maalat po ang ating lumpia wrapper. So tamang blending lang po ang ating 2 kilong brown sugar guys, katumbas po sa ating 1 kilong mani at saka sa ating lumpia wrapper. So madaling gawin lang po ito guys dahil 2 ingredients lang ang ihalo po natin ay goods na. At huwag nyo pong kalimutan guys na haluin nyo po ang 2 ingredients dahil baka naman mamaya ay magro-roll po kayo na puro asukal o kaya puro mani. At sa pagtakal naman po ay maglalagay lang po tayo ng kalahating kutsara sa 1 kalahating lumpia wrapper. Sa pag-una po talaga guys ay mahihirapan ka, pero pag masanay ka na ay madali lang po ito gawin. At sa pandikit naman guys ay tubig lang po ang nilagay ko ay goods na. So ayan na guys, ganun lang kadali ang paggawa ng ating peanut roll. So ang puhunan nga pala ng ating peanut roll ay nagkakahalaga po yan ng 649 pesos. Sa 1 kilong mani guys ay pwede po tayong makagawa ng 850 pieces or 900 pieces na peanut roll. So pwede siyang ibenta piso-piso, pero para sa akin guys ay hindi na po worth it ang piso-piso kasi mahal na po ang bilihin ngayon. At magdepende po yan sa lugar kung saan po natin nabili yung ating mga ingredients. Kasi may mga lugar po talaga guys na mahal po ang pagbili po ng ating ingredients. So nagbibigay po ako ng idea po sa inyo na pwede po siyang ibenta sa halagang 2 pesos per each. So ito na po lahat guys ang nagawa ko, at meron po akong hinanda po na asukal. Ito po yung brown sugar na pang-coat po natin. So at ito naman po yung ating sesame seeds po na pang ano po natin, pang toppings po ng ating peanut roll. At dito naman po sa aking cellophane guys ay wala po akong nakita na number 2. So nag-try po ako ng number 1 kasi wala na po talaga akong mahagilap. So excellent po ang brand na ginagamit ko guys. At ang sukat nito ay 4x6 po. So ito na guys, lulutuin na po natin yung ating peanut roll sa kahoy. So ang kagandahan lang po nito guys ay nasa tabi-tabi lang po yung ating mga panggatong. So malaki po talaga ang masisave po natin nito guys kasi hindi na po tayo gagastos ng gaas. At alam nyo ba guys na hindi
hindi lang ako ang nagdinegosyo na gumagamit ng kahoy. Marami pa pong mga negosyante dyan na ang ginagamit nila ay kahoy. Kasi malaki po talaga ang masisave po natin pag kahoy po ang ginagamit po natin. To tell you frankly guys, maganda po ang resulta pag niluluto po sa kahoy kaysa automatic stove na gaas po ang ginagamit. So ayan na guys, naglagay na po ako ng cooking oil na 3 pack na tigkakalahati po ang laman. So papainitin po natin yung ating mantika sa kawali at siguraduhin nyo pong mainit po ang ating mantika bago po natin i-deep fry yung ating peanut roll. So isang plato pong peanut roll ang nilagay ko po sa isang batch. So ang sizes po ng plato po guys ay nasa regular lang po talaga ang sizes niya. At huwag nyo pong halukayin kaagad yan. Ilubog nyo lang po yung mga peanut roll na hindi po nalubog po sa mantika. Tamang deep fry lang po talaga yung ating ginagawa guys. So naglagay lang po ako dito guys ng 2 kutsarang brown sugar. Yan po ang asukal na magme-melt po mamaya guys. So yan po ang magko-coat po ng ating peanut roll. Sa asukal naman guys ay magdepende po yan kung gaano po kadaming peanut roll na nilunod nyo po. So 5 to 10 minutes sa paggalunod ng ating peanut roll guys ay pwede na po siyang halukayin. So every now and then po ang paghalukay po ng ating peanut roll kasi iwasan po natin na masunog po yung mga ibang parte ng ating peanut roll. At kailangan din po nating maikalat yung ating 2 kutsarang brown sugar po na nailagay po natin na sa ganitong parte na guys ay nagme-melt na po siya. So sa part na ito guys ay kailangan na pong makukot na po yung ating melted sugar sa ating peanut roll. So halukayin po natin ng maigi para naman sa ganon ay magiging balance po yung ating melted sugar na nilagay po natin. So ganyan lang yan, ganon lang po talaga kasimple ang pagluto ng peanut roll guys at hindi po talaga maaksaya yan sa mantika. So yan lang po ang mantika na gagamitin natin hanggang sa maluto po yung lahat ng peanut roll. So ganon lang po yan kadali. Dapat nasa perfect timing po talaga yung paglunod po ng ating peanut roll at saka sa 2 kutsarang asukal. At dapat magsabay po talaga silang maluto na wala po talagang maiiwan na asukal sa mantika. At habang nakasalang na po yung pangalawang batch, so dito naman po tayo sa ating first batch na luto na. So ito na po ang hinango po natin kanina na habang mainit pa po siya ay kailangan na po budburan kaagad ng sesame seeds. At halukayin na po kaagad para maikalat po ang lahat ng sesame seeds sa ating peanut roll. So ayan na po ang aking espesyal na Torones de Maní na may sesame seeds. Sa mga naghahanap dyan ng extra income na pwedeng mapagkakitaan, itry nyo po ang Torones de Maní na may sesame seeds. At malaki po ang pwedeng tutubuin nyo po dito at pwede po kayo makapagsimula sa maliit na puhunan. So ito po ang total costing sa paggawa ng ating peanut roll special. So naging special po yung ating peanut roll dahil po sa sesame seeds na ating nilagay. So pwede po hindi po lagyan ng sesame seeds. Ang sesame seeds po ay optional lang po yan. So ayan na guys, nakagawa po ako ng 2 klaseng peanut roll. So ayan na guys, binalot-balot ko po yung aking peanut roll para ma-shield po siya ng maayos. Tatagal po ang crunches ng peanut roll sa loob ng 3 to 4 weeks. So, at hindi po siya basta-basta kukunat as long as naka-shield po siya sa plastic. At pwede po siyang ibalot kaagad sa plastic habang mainit-init pa. Dahil iwasan po natin yung magkadikit-dikit po yung ating peanut. So ang benta ko nga pala guys sa isang supot ng aking peanut roll guys ay 20 pesos per pack. Pag wholesale price na po guys ay 5 plus 1. So isang pack lang po ang pwedeng kikitain po sa tindahan guys. So kung mag-iiwan po ako sa tindahan guys na 6 na pack, so 5 lang po ang pwedeng babayaran ng tindahan. So isang pack lang po ang pwede nilang kikitain. So kung magpapaiwan po yung tindahan ng maraming peanut roll guys, ay hindi lang isang pack po ang pwede nilang kikitain. At dito po nagtatapos ang aking video at salamat naman po kung umabot ka sa part na ito. Sana po nagustuhan niyo po ang aking video at sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganoon masagot ko po yung mga tanong ninyo sa susunod na araw. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-comment naman po kung taga saan ka para naman sa ganoon ay may shoutout kita sa susunod kong video. At paki-like and share na rin po sa aking video na in-upload. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!